Noong nakaraang linggo, ating napag-usapan kung ano nga ba ang prostate cancer at gaano nga ba ito nakababahala para sa ating mga kalalakihan. Pero may isa pang sakit sa reproductive health ng mga lalaki na tinatawag na testicular cancer at erectile dysfunction o ED na isa rin sa pangunahing suliranin ng marami. Kaya naman, muli nating makakasama si Dr. Lux Andutan, isang board-certified urologist with subspecialty training in reconstructive and minimally invasive urology para ipaliwanag naman sa atin ang kinaibahan ng testicular cancer sa prostate cancer, gayon din kung ano nga ba ang erectile dysfunction o ED. Doc, magandang hapon po muli and welcome po ulit sa ating programang Expert's Opinion. Magandang hapon po sa lahat. Doc, last week napag-usapan natin ang tungkol sa prostate cancer pero may isa pa palang sakit na kalimitang tumatama rin sa mga kalalakihan, ang tinatawag na testicular cancer. Ano po ba ito at ano po ba yung kaibahan nito sa prostate cancer, Doc? Okay, so yung testicular cancer is very different sa prostate cancer. Ito po ay bukol po sa testicle, no, ng isang lalaki, no. So ang magkaiba po ito sa prostate, which is ang prostate gland po yung bukol pag nagkaroon ng prostate cancer. Doc, ano po ba yung kadalasang dahilan ng pagkakaroon ng testicular cancer o bukol? Okay, so yung age group nito is nasa mga 15 or 20 years old to 40 years old. Ito po yung mga age group na naapektuhan. And then usually ang pinaka-common talaga na risk factor is yung tinatawag natin na cryptorchidism or undescended na testis, no? Congenital po ito. Pagpanganak ng isang batang lalaki, hindi po bumaba yung itlog, no? So ina-advise kasi dapat na i-correct ito sa 6 to 18 months and before na maging puberty. Pero kung hindi ito na correct, tumataas po yung risk ng testicular cancer, no? So as much as 5 to 6 times yung risk pag hindi siya na-correct, no? And then yung sa lahi naman, magkaiba sila ng prostate cancer kasi sa testicular cancer, common siya sa mga puti compared dun sa prostate, which is mas common sa mga African na ancestry, no? Sa Asians naman, medyo mababa po yung incidence ng testicular cancer. And then of course, kung meron sa family nagkaroon ng testicular cancer, mas mataas din po yung risk, no? May mga iba na, for example, yung mga nagka-infection before, trauma, na natamaan yung itlog, may maliit na chance, pero posible pa rin na maging risk factor ito na magkaroon ng prostate cancer, testicular cancer. Pero ano po ba yung mga sintomas nito ng testicular cancer? Kung paano malalaman na mayroon ng isang lalaki po nito? Ang pinaka-common talaga is tinatawag natin na painless testicular paglaki ng testicle, no? So unti-unti siya, o actually mabilis na paglaki ng itlog ng testicle ng isang lalaki. So madalas hindi siya masakit o walang ibang naramdaman, kundi makakapalang ng isang lalaki na lumalaki po yung itlog nila. Pero Doc, iba po ba ito sa tinatawag na hernia or luslos? Yes, so yung luslos kasi lumalaki din yung bayag, no? Pero yung hindi siya testicle. Yung testicular cancer, lumalaki po yung mismong testicle. Yung hernia or luslos usually is mga abdominal contents, no? Yung for example bituka or yung fat natin, mesentery, pumapasok po dun sa may singit papunta sa itlog. So magkaiba sila. And then ang sa symptoms naman, yung testicular cancer is matigas siya tsaka malaki siya na bukol sa itlog, no? Ang luslos hernia, minsan pag humiga yung pasyente, bumabalik yung abdominal contents, bumabalik sa tiyan, kaya nawawala. So minsan lumalaki, minsan nawawala, no? Pero yung testicular cancer or bukol sa testis, hindi siya nawawala. Lalaki lang siya ng lalaki. Pero Doc, pwede po bang mag-self-examine dito para malaman kung mayroon na ang isang tao ng testicular cancer o bukol sa testicle nila? Yes, so dito talaga yung detection, no, sa pagkapa, no? So pwede natin pag naliligo yung isang lalaki, pwedeng kapain yung itlog kung may napansin silang matigas, abnormal na nakakapa or
abnormalities sa pagkapa nila sa mismong testicle, pwede itong gawin, no? So yung sa mga pasyenteng at risk or for example yung undescended testis na na-correct, ina-advise namin na at least once a year kapain nila yung itlog, examine nila kung meron silang makapang bukol. So pwede tayo mag self-examination especially during yung pagligo ng isang lalaki. Okay, Dok. Pero nakakaapekto po ba ito sa testosterone at fertility ng isang lalaki kapag meron kang testicular cancer? Yung testicular cancer nakakaapekto ito especially sa mga undescended, no? So especially kung yung itlog mismo ng lalaki hindi nababa before puberty, most of the time yung testis na yon na at risk of testicular cancer, wala na din siyang function or hindi na siya nagpo-produce ng magandang sperm at saka yung testosterone. So ang testosterone kasi nanggagaling po yan sa itlog. So kung nasira na yung itlog dahil dun sa bukol, syempre maapektuhan. Pero most of the time, dalawa naman yung testis natin. So hindi naman ganun ka bigla na bababa kaagad yung testosterone unless magkabilaan na itlog yung affected. Dok, bukod dito sa testosterone and fertility ng isang lalaki, may iba pa po bang naapektuhan? Once na merong testicular cancer ang isang lalaki, may iba pa po bang complications na pwedeng makuha dito? Yes, no? Kung, kagaya ng sinabi ko na mas common yung undescended testis, minsan yung testicle ng isang lalaki na may bukol, hindi siya bumaba doon sa bayag, no? So yung mismong bukol or yung testicle minsan nasa tiyan, no? So pag nasa tiyan siya, hindi mo naman nakakapa sa bayag, so nakakapa mo yung bukol mismo sa singit or sa tiyan. So nagkakaroon nito ng mass effect or compression. So for example, yung bukol na sa tiyan na malaking malaki, naapektuhan yung paglabas ng dumi ng lalaki or ng pasyente, and then nagkakaroon sila ng pagbara dun sa kidney kasi malaki na masyado yung bukol, naipit na yung tubo ng kidney. And then may iba naman na may singit, nagkakaroon sila ng pain or discomfort, no? So may mga signs din na pag kumalat yung bukol papunta sa utak, may isang type kasi ng testicular cancer na pwede kumalat sa utak. So nagkakaroon din ng simptomas sa brain yung pasyente. So aside doon sa itlog sa bayag lang mismo or sa testicle, nakakaroon din ng mga systemic symptoms yung pasyente. Pero paano pa po ba ito nagagamot, Dok? Bukod sa early na ginagawa ng ating parents, may paraan pa po ba magamot kung hindi noong bata pa ito na gawa ng paraan? Ang kasi, may bukol sa testicle at may bukol sa katabi ng testicle, no? Pag ang bukol mismo nasa testicle, 90%, even 99% chance cancerous po ito. Pero pag yung bukol is katabi ng testicle, mas mataas yung chance na benign. So pag yung bukol mismo sa testicle or cancer na confirmed na testicular cancer, tinatanggal po ito, no? We advise na i-remove siya and then mabiopsy ito, and then dun malalaman kung ano yung next na step. So ang treatment for testicular cancer is tinatawag na radical orchiectomy. Tatanggalin po yung bukol o ang itlog mismo ng pasyente. So meaning, Doc, tatanggalin mismo yung testicle or simply the tumor lang po itself? Merong iba na tawag doon is parang tatanggalin lang yung bukol, pero pag confirm talaga siya na testicular cancer, we advise na tanggalin talaga yung mismong testicle, no? And then meron din siyang maliit na chance na yung kabilang itlog may around 10% chance din na magkaroon siya ng bukol. So minomonitor din po yung kabilang itlog. Meaning, Doc, kapag natanggal ang isang testicle ng lalaki, of course maapektuhan na talaga yung fertility nito, or may chance pa rin ba na magkaroon siya ng anak? Ina-advise namin, no, na before undergo ng radical orchiectomy or even yung mga additional treatment kagaya ng chemotherapy, importante na we advise the patient na mag-sperm banking, no? Available ito sa atin sa Pilipinas. Siguro mga less than 10 institutions lang na merong sperm banking. So
para ito na in case yung pasyente gusto magkaroon ng baby later on, at least meron pa siyang potential na may option pa siya na magkaroon ng baby. Kasi pag tinanggal mo na yung itlog, ang mas nakaka-apekto talaga is yung kabilang itlog during chemotherapy, maapektuhan din siya, no? Pero pag tanggal ng buko lang, meron pa namang isang itlog, magkakabuo pa naman siya. Pero minsan kasi, especially yung mga medyo mataas na yung stage, kailangan ng, aside from tinanggal mo yung itlog, kailangan siya ng chemotherapy, radiation therapy. So maapektuhan din yung normal na itlog. So kaya we advise the patient na mag-sperm banking or mag-donate muna ng sperm para at least later on may option pa sila na magkaroon ng baby. Doc, dahil ngayong Men's Health Month, isa sa mahalaga nga po yung pagpapanatili nga po ng magandang kalusugan po ng mga kalalakihan. Pero mayroon pa isang sakit na tinatawag na erectile dysfunction, Doc, o ED, kung saan na malaking factor daw ng pagkakaroon nito ay ang lifestyle ng isang tao. Totoo po ba ito, Doc? Yes, agree, no? So, ang erectile dysfunction, aside from age, ang isang pinaka-common na risk factor nito is yung mga cardiovascular disease at saka yung diabetes, no? So ito yung mga common na lifestyle na nakaka-apekto sa erection or sa erectile dysfunction. Ano-ano po ba yung mga karaniwang dahilan nito sa pagkakaroon po ng ED, Doc? Namamana rin po ba ito? Most of the time it's yung lifestyle, no? So yung diabetes, of course, yun yung pinaka common, and then sa age, isa ito na common of erectile dysfunction, and then merong mga medications, no, kagaya ng mga prostate medications, yung pampalit ng prostate, nakaka-affect ng long term. Ito ay long term side effect ng gamot, which is most of the time nako-correct naman, or may gamot naman para doon sa erection, no? And then may iba naman na yung types kasi ng erectile dysfunction, ang pinaka-common pa rin is tinatawag natin na psychogenic. So psychogenic, more of ano siya, pwede sa relationship ng isang lalaki, merong iba na tawag dito yung meron naman silang erection pero merong mga problems dahil sa stress or sa marital problem. So ito yung isa sa pinaka-common. In terms of family history, meron pero hindi siya ganun ka-associated compared dun sa mga tawag dito, yung mga lifestyle or yung mga stress na nagkakaroon tayo ng psychogenic na erectile dysfunction. Mas mababa kasi yung mga organic, which is yung mga meron talagang nagbara na ugat or may mga problem like penile cancer na mag-cause ng erectile dysfunction. So mababa ito. Ang most common na cause of erectile dysfunction sa mga lalaki is psychogenic, no? Pero Doc, ano po ba yung mga karaniwang sintomas nito? Meron po ba itong sintomas kung sakali? Napapansin ng isang lalaki na usually mahina na yung erection nila. Most of the time yung hindi naman nawala na talaga, no? Pero ang una nilang napapansin is mabilis siyang mawala. Like kaya pa namang tumayo pero hindi na nila kaya mag-penetrate. Or minsan, kaya naman mag-penetrate pero hindi makapasa, hindi na matapos, no? So, ito yung mga signs of erectile dysfunction, and most of the time, yung mga lalaki nahihiya na magpatingin, pero which is very important actually ito, yung men's health or yung sexual health ng isang lalaki. Pero Doc, nabanggit nyo nga kanina yung isa sa mga pwede nilang alternative na gamot. Ligtas po ba yung paggamit ng mga pampatigas na gamot bilang lunas po dito, Doc? Maraming mga available sa market, no? So ang ina-advise namin is yung mga gamot na proven, okay? Kasi may mga gamot kasi na may mga side effects din, no? Almost lahat naman ng bagay may potential side effects. Kahit yung sa pampatigas ng ari ng lalaki, hindi namin yung binibigay left and right. For example, may problema yung pasyente, inatake siya within the past 3 months to 6 months, or yung pasyente mayroong ibang problems like may mga iniinom siya na gamot para sa puso. So bawal po ito sa mga lalaki na ganito, na uminom ng ganito, no? Yung mga herbal medications, actually very yung available kahit
saan, left and right, mayroong binibigay, no? Ang problem lang nito, may iba naman na component nito na effective, no? Pero hindi natin alam kung ano talaga yung laman nito nila. And then ang problem ng most of the time, ang complaint ng patient na pumupunta sa akin, ang iba na pasyente is nakatry na sila ng lahat ng mga gamot na available na hindi naman kailangan ng prescription. Ang problema lang, effective sa iba, pero yung time frame, no? Yung erection kasi, for example, gusto mo uminom ng gamot, within 1 hour, 2 hours, dapat may erection na para matansya mo yung time kung kailan makipagtalik yung lalaki, di ba? Pero yung mga gamot na iba, yung mga herbal, nagkaka-erection sila the day after pa. So wala na. So hindi mo siya, yung timing yung medyo magkaiba dun sa mga herbal. So we advise yung mga medication talaga na proven. And of course, magpatingin muna kasi baka mamaya may mga side effect or baka bawal sa pasyente na gumamit ng mga ganitong gamot. Pero Doc, factor din ba kung bakit nagkakaroon ng ED ang isang pasyente dahil sa edad o habang tumatanda? Oo, yes, mas common talaga siya pag nagkaedad na. Although may data ngayon na maaga, no? Yung mga generation ngayon, mas maaga na yung erectile dysfunction as early as mga 25, 30 years old. Mas common na. Isang cause din nito is of course yung diabetes, mas maaga kasi yung food natin ngayon mas matatamis, and marami na mga processed food, and mas early na din yung mga diagnosis ng diabetes. So isa din ito na risk factor, no? And then of course marami nang yung sa mental health ng mga patients, so isa din ito na cause ng pagkakaroon ng erectile dysfunction. So Doc, nabanggit nyo nga po yung sa mental health. Talaga po bang malaking factor ito kung bakit maaga pa lang nagkakaroon na ng ED ang isang lalaki? Yes, oo. Kasi ang mental health or ang pinaka-common pa rin na type of erectile dysfunction is your psychogenic ED, no? So, which is produkto ito or ang cause nito is ang stress or yung mga marital problems or yung sa partner nila nagkakaroon ng problem, no? So ito yung isa sa mga common cause, and then which can be addressed sa mga therapy. So may ibang mga patients, especially yung mga bata na pasyente, therapy, ina-advise ko sila, i-refer ko sila sa mga mag-undergo ng therapy, couples therapy, no? May iba din kasi na, for example, pinilit lang sila na mag-asawa. So, siyempre, kahit okay yung erection ng lalaki pero hindi niya gusto yung partner niya, hindi magkakaroon talaga ng erectile dysfunction pagdating dun sa partner niya. At huli na lang po, Doc, baka mayroon po kayong mensahe po para sa ating mga manonood ngayon, especially sa mga kalalakihan din, na mapataas po yung awareness nila, especially sa mga nakararanas po ng testicular cancer at ED. Ang pinaka-important na message ko po ay actually yung sa testicular cancer or sa is yung undescended testis. So panawagan sa parents, especially sa mga nanay at saka yung tatay, pag yung anak nila mayroong undescended testis, ipatingin ka agad sa urologist. No, wag na hintayin na after puberty na. So as early as 6 months to 18 months, pwede na ito i-correct. No? So very important kasi yun nga, pag hindi siya makorek, 5 to 6 times yung mag-increase yung risk of testicular cancer pag undescended testis. So very important na makorek ito ng maaga, no? So and then yung mga lalaki naman, no? For example, meron akong pasyente before, pumunta kasi hindi niya alam kung ano yung normal. Minsan akala nila okay lang na walang itlog yung isa. Yung pala, nagkaroon na siya ng bukol sa tiyan, no? So very important na pag may naramdaman or may nakapang kakaiba or napansin na kakaiba, magpatingin na. So very important ito in terms of sa testicular cancer. And sa erectile dysfunction naman, ang message ko lang is tanggalin na natin yung stigma, no, na pag may ED, natatakot tayo or nahihiya, no? So kahit na yung mga pasyente ko nga na pumupunta sa clinic, minsan nahihiya sila magsabi ng meron silang erectile dysfunction, nahihiya sila, and then pag pauwi na sila, saka pa nila sabihin sa akin. So
medyo may stigma talaga sa atin na or nahihiya talaga yung mga kalalakihan or minsan yung wife nila mismo nahihiya na pag-usapan yung erectile dysfunction, which sa akin naman importante ito for the mental health also aside from the men's health ng lalaki. Doc, para sa mga viewers natin ngayon na gustong magpatingin sa urology, especially po sa inyo, baka meron po kayong message na kung saan po nila kayo pwedeng mahanap or mapuntahan para magpatingin. Okay, so actually yung clinic ko, lumipat na kasi ako sa Cagayan de Oro. So yung clinic ko nasa Maria Reina na Xavier University Hospital. Monday to Saturdays nandun ako, 10 o'clock to 2 p.m. So sa Manila naman, wala na akong clinic pero affiliated pa rin ako sa Urology Center, Providence, and also East Avenue. So meron tayong mga clinics doon available. Yung mga kasamahan ko nandun din sa hospitals na mga iyon. Meron din po ba kayong online check-up, Doc, if ever po na tumatanggap din po ba kayo online ng mga check-up? Yes, meron akong Facebook page, Dr. Lox Andutan Urology. Pwede nila ako i-message doon for online consults or any advice. Ayan, muli maraming salamat po, Dr. Lox, sa pagbibigay muli ng linaw at katotohanan sa amin tungkol dito sa testicular cancer at erectile dysfunction na karaniwang sakit na po ng mga kalalakihan. Muli, thank you so much po sa ating board-certified urologist specializing in reconstructive and minimally invasive urology, Dr. Raul Carlo Andutan or Dr. Lox. Thank you so much po. Thank you po, sir. Salamat po. Hindi man buwan ng kalalakihan ay dapat doon lang nating bigyan pansin ang ating mga kalusugan. Ika nga nila, ito ang ating kayamanan. Kaya naman isa pa ring sagot ng mga eksperto at paalala na rin sa publiko na sa kabila ng ating pagkabisi sa trabaho o saan man, palagi pa rin i-check ang ating mga sarili and make sure na tayo ay healthy. Muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel, patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, kasama pa rin ang mga eksperto, dito lang sa Experts Opinion.